No, kaya ang nabanggit po ni Gob Melgo noong nakalipas ay meron daw pong mga bukal na tipong hindi raw po interes ng sangguniang ng pamahalaang panlalawigan ang interes kundi parang napoprotektahan po ay yung Sidalo Bukal Mercy. Ano po ang inyong masasabi ukol dito? Okay. Konsehal Mar, bago po ang lahat, ay ako po ay hayaan mo munang maibigay ko sa iyo ang kaunting background ng ating yung pinag-uusapan na yan na issue ngayon sa ating lalawigan, na ito po ay para sa kapakanan ng ating lalawigan. Konsehal Mar, ito po at saka po sa mamamayan na lahat na nakikinig. Ito po ay nagsimula nang idinimanda po ng writ of kalikasan ang Barrick Mining Firm. Yan po ay na pinangungunahan ng 3 tao lamang po yun. Isa pong magsasaka na si Capred Manoy ng Barangay Bukbok, Bugpog. Isa lamang pong maglalaba na si Ka Elisa Hernandez ng Balimbing at si Ka Mamerto Lanete na mangingisda ng Barangay Lupak. Yan po yung nagpustro ng kaso na yan po yung writ of kalikasan. Sila po yung mga miyembro nito. Yan po yung malalakas ang loob na nung mga panahon na yon. Kasi ito pong writ of kalikasan na ito po ay ang kanilang misyon laang ay makapag-prehab ang markaper at saka po na kasama po nila doon ang Barrick. Yan pong Barrick firm na yan po isang mining na malaki dito sa buong mundo. Ano po? Ngayon ang ginawa po ay ito po dalawa na isa na po ang natitira. Yun na lang pong mangingisda ng lupak. Nag-iisang buhay na witness. Nag-iisang buhay na po. Sa tagal po nung kaso, ay yan na lang po ang natitira na hindi po ito po sana ay ito po sana ay dismiss na. Na-dismiss na po ito kasi ito po ay para sa kaalaman ng lahat. Ito pong writ of kalikasan ito po ay no money involved. Ang gusto lang po nila na mag-rehab dito ang Barrick at maayos itong Marinduque na naging resulta ng spillage ng markaper. Especially po yung Mugpog River at saka yung Buwak. Yes, opo. Yun po ay ganon. Yun ay medyo kaunting na yan po na 3 taong yan po ay ginabayan ng MASEC. Kilala mo naman po siguro ang MASEC. Marinduque Council for Environmental Concern. Yan ang umagapay doon sa 3 yan. Kaya po, sa madalit sabi, ay yan po ay nung madidismiss man na ng mawawalang bisa na kasi wala na pong mag-intindi na wala na po ito ng abogado. Wala nang suporta. Wala nang suporta, walang perang isuporta. Wala nang abogado. Yung pong mga ibang abogado na matay na, yung pong mayroon pong abogado na napataas na rin po sa Supreme Court. Kaya kung saan ba po sa medyo itaas ng ating pong mga ng hustisya. Kaya po, ito po ay lumapit ang MASEC sa ating dating gobernador na yan po ay tinulungan natin. Yan po ay napasama na tayong pamahalaang panlalawigan. Yun po yung inasabi nating contingency. Yan. Yung pong tayo po ay naging intervenor. Tayo po ay kasama, naging intervenor po ang sumakap po tayo at napasama na po tayo sa pagsuplong. Sa paghabol. Sa pagdemanda sa pag-claim. Kaya po kita ay mayroon ngayong settlement agreement. Yan po. Doon po mo po kaya nagtuloy-tuloy ito. Yes, nung nawawala na ng tila direksyon yung writ of kalikasan, lalo na po yung mga witness at nagsulong, ay lumapit sa pamahalaang panlalawigan. Siguro with the assistance na rin ng MASEC para maituloy itong kaso na ito. Tayo ay naging intervenor ang provincial government. Ayan. So, kaya doon po natin paikutin yung ating pagkakaalaman. To make it short. Ano po? Okay. Pero yung tungkol po doon sa nabanggit ang aming mga pangalan ay very unfair. Hindi po fair ang akusasyon. Nais ko pong linawin na ang paratang sa amin na sumusuporta ay sa interes ng abogado.
ito po ay isang seryosong akusasyon na wala namang po sapat na batayan. Walang resibo at walang ebidensya ang kanyang mga pahayag. Bilang halal, lalo na po ako, kilala mo na po ako inaanak, konsihal, na ako ay isang lingkod bayan. Kilala mo ako dito sa Santa Cruz, na ang aking pangunahing tungkulin ay protektahan ang interes ng ating lalawigan. At hindi ang sinumang private entity. Ang $100 million na yan po, ay hindi po yan kusang ibinigay ng Barik. Yan po ay talagang pinaglaban ng ilang taon dito ng ating probinsya na pinangungunahan po ng dating Gobernador Presbitero Velasco. Nakasama po ang ilang private petitioner, NGOs, tulad nga po ng MASEC, na siya po yung gumabay dun sa 3 petitioner ng writ of kalikasan. Kung kami po ay pagpapatuloy po niya yung mga agam-agam niya na kami ay pumoprotekta, ay siguro po naman na ay wala po siyang kami po ay nagmamalasakit lamang. At di sana po nawala na tayong usaping $100 million sa ngayon kung kami po ay ang hindi namin pinoprotektahan at nagmamalasakitan ang ating lalawigan.